So good morning guys, nandito ako sa loob ko sa cock section. So samahan niyo ako, mamimili tayo ng mga ikakasa natin na mga cock para dito sa North Race natin. Pili tayo ng mga ibon dito, puro cock yun lang dito para sa North tsaka South Race kasi meron tayong mga tropa o may mga gustong magpasingsing ng ibon. So agahan ko yung pagkakasa ko. So mga November na ikakasa ko na to. So yung mga cock lalagay ko na doon sa mga cage, mauna na sila doon. So tapos yung mga may mga kaibigan kasi tayo na magpapasingsing, lalaro sa BBC tsaka sa OLR. So kaya magkakasa tayo ng medyo marami-rami. So pag kami sobra naman walang problema at yung mga gustong gumamit ng mga bloodline ko, so dito lang sila. So ang gagawin ko pairing ngayon, meron ako mga long to long, middle to middle, tsaka middle to long. Parang ganun yung mga pairing ko na gagawin. So yung mga middle distance ko, yung mga Jansen, 500 plus kilometers din ang kayang-kaya nila. So yung mga long distance, yung mga banded brook. Tapos meron ako dito mga ibon na acquire din. So may ibon dito na mga galing sa mga big time, yung mga fancier na pinuntahan ko. Meron tayong mga ibon na mga magagaling mag-ibon. So meron tayong mga ibon. So meron tayong ibon nila sa Galotera, Manigo. Yun yung mga ikakasa ngayon. Sa ibon Serjong. Marami pa. Tommy De Vera. Meron siya mga ibon dito na mga direct. So ang gagawin ko muna, kunin ko yung mga middle ko na distance birds. So yun ang mga pipiliin ko. Usually yung karamihan talaga ikakasa ko ngayon, mga line ng mga ibon ko rin. So yung mga ibon na mga pang long distance dito, kaya ng nila Sir Tommy De Vera, yung mga ibang mga pansit na galing. So yun din yung mga pairing na pagpaparisin ko. So sa ngayon, kunin natin, tignan natin yung mga ibon na, yung mga gagamitin kong cock. So tingin ko ready naman na rin sila. Ito. Ayan. So ito guys, anak ni Tala. At saka nung first overall champion sa IDLOLR, tsaka yung full sibling ni kay Sir Romney Cotamora na third overall champion ng IDLOLR. So magkasabay nilipad. So ito yung gagamitin natin ngayon, anak nila to. Kapatid nito yung nag first overall champion sa UPHA OLR. So yan sila. Yan. Hindi na ako nagpurga, wala akong ginawa, wala akong purga, walang flashing, wala lahat. Pero para mo malalaman na condition na sila, makikita mo sila, namumudbus yung mga pakpak nila. Ayan o. Tapos, ayan o. Dahil sa herbal nga ginagamit ko sa kanila, wala kang makitang dyan, hindi pa ako nagpaligo. Wala kang makitang kuto sa kanila. O. So, maganda talaga yung herbal para sa mga kalapati. Ayan. Ito, saka. Pili pa tayo dito. Marami ito eh. Meron pa itong kapatid na isa. Yung isang kapatid niya, captain siya. So si Tala guys, dahil nga mas siya, mas lamang siya sa Vandenbroek. Ang mga nilalabas niyang anak, puro cock. Kasi yung mga Vandenbroek ko, halos puro cock talaga yung nilalabas, madalang na madalang yung hen. So sa Jansen ko naman, puro hen naman, madalang yung cock. So yan. So
Maganda katawan. Ganun din, namumulbos yung pakpak. Ayan, ito yung mga gagamitin ko. Kapatid to nung isang blue bar kanina. Ayan, walang kutob. Hindi ako nagpaligo ng malatayo nito. Wala, ayan. Ayan, maganda na ng katawan. Ayan. Kapatid to nung isang blue bar kanina. Ayan. Kapatid niya rin yung, yung nag-first overall sa QPHA OLR. Karaniwan ng mga inaanak nila kay Tala. Pero ang katawan nila nakuha sa Jansen, pero yung ugali sa sa Vandenbroek eh. Ayan. Naman yung isa, cowboy. So ito, posibleng din to ni Tala. Kapatid niya mismo. Si Tala ay QP Idel OLR Season 3 champion. Ito panlaro dapat to ng Season 4, kaya lang nagka-pandemic. Mabuti na lang hindi na ilaro. Kung nalaro to, putol ang paa na ito dahil sumikip yung yung sing-sing niya dito. Namila ito eh. So tinanggal ko lang yung sing-sing. Ayan. Ayan ang katawan. Hindi siya bilog na bilog, pero sakto lang. Ayan, wala yung puto. Okay na rin dyan. Ito yung unang clutch na ito, nag-compute siya ng IDL OLR Season 5 ata yun. Dulo lang yung yung kinatop, yung kalbayog lang. Nung pagkuha ko doon sa ibon, tagwalo na lang yung pakpak kasi maaga ko yun nadala sa sa OLR. So ito yung isa, yan. Ayan. Pangkasan na rin. Ito naman, inbreed to ng Jansen eh. So ito super inbreed na. Ayan. Yung katawan niya hindi naman ganun parang medyo manipis siya ng konti. Ayan. Pero walang kaso yan. Okay lang yun sa kanila. Ayan. Ito Jansen to. Ayan. Pakita ko rin sa inyo ngayon kung ano itsura na muna nung yung foundation bird ko na Vandenbroek. So yan siya. Ito yung pinakalolo nila. Si Alpha. So napakagaling na ibon, napakagaling na breeder. So lahat ng inanak sa akin nito halos walang ginawa, lahat may ginawa. Tapos yung hindi ko na ilipad, yun yung tatay nila Tala. Wala siyang ganong balahibo sa paa, yan lang Ayan lang, ayan ganyan May mga balahibo siya, ganyan lang. Pero nung in-inbreed ko siya, doon lumabas yung yung mga balahibo ng paa niya na marami, mga anak. Ayan.
Ayan. So, ito naman, Jansen. Ayan. Ito ay second overall ng sprint race, second overall ng pan race. Yun ang nilipad nito, hindi na nilipad ng derby. Yung tropa naglipad nito. Ayan. Si Abes. Ang nag-first overall doon ako, 2012 to eh. Yun. 2012. Ako nag-first overall ng sprint, nag-first overall ng pan race, nag-first overall ng derby. Yun sa BSRPC. Siya yung nag-second. Siguro ito, pag kinasa ko to ngayon, wala nang kalasan to. Kasi kinalas ko to 2 months eh. 2 months na silang nakakalas ito lahat to. So yan. Kasi matanda na siya, so siguro hindi ko na siya kakalasin. What's up mga ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin!